Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katotohanan na itinaguyod ang Islam sa pamagitan ng 5 haligi. Yun yung shahada, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yung pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah, at si Propeta Muhammad ay kanyang kahuli-hulihang sugo at propeta. Pag-alay ng sala, ayuno sa buwan ng Ramadan, pagbibigay ng obligadong kawanggawa o zakah, at pagsagawa ng pilgrimahe o hajj sa patungo sa Makkah sa pamamagitan o sa pamamaraan ng pagsamba na itinuro sa atin na mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi na mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. So ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito ay ang shahada. Ibig sabihin ang pagsaksi. So yung shahada po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin na ito ang nagsisilbing lagusan papasok sa relihiyong Islam upang yakapin ang relihiyong Islam. Nandito na ang pinaka-common o kaya ay pinakamaliwanag na turo ng Islam, yun yung tauhid, yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa, at pagsagawa ng pagsamba na iyon sa pamamagitan o sa pamamaraan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang shahada na ito mga kapatid, merong 2 shahada. Una yung la ilaha illallah. Ibig sabihin, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Ang shahada na ito mga kapatid ay merong 2 bahagi. La ilaha at illallah. Ibig sabihin ng la ilaha, walang Diyos. Ibig sabihin, itatakwil mo lahat ng kinikilala mong Diyos. Itatakwil mo lahat ng Diyos-Diyosan. Pangalawang bahagi, illallah. Maliban kay Allah, ibig sabihin ay pagtanggap mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa sa iyong pagkilala sa Kanya bilang Diyos na nag-iisa, at paglaan mo sa Kanya ng pagsamba. Na kung saan ay dapat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siya lamang ang ating kikilalaning Diyos na naglalang, nagbibigay ng pantustos o biyaya, at may alam ng kung ano man ang mangyayari sa hinaharap, at walang ibang may kakayanan sa mga bagay na yon maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang ang kikilalanin mong Diyos. At siya lamang ang paglalaanan mo ng pagsamba, tulad ng pag-aalay ng sala, pagbibigay ng kawanggawa, pakikitungo ng maayos sa kilala at di kilala, at iba pang mga mabubuting bagay na ipinagutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa mo o isinasagawa mo ang mga bagay na yon alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa gayon ay malugod siya sa iyo, at tanging sa Kanya mo lamang inilalaan ang mga bagay na ng mga pagsamba, tulad ng pananalangin, paghingi ng tulong, pag-aalay ng sala, at iba pang mga ibada o pagsamba na dapat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang ilaan. Pangalawang shahada mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang Muhammadur Rasulullah. Ibig sabihin, si Muhammad ay kahuli-hulihang sugo at propeta ni Allah. Maraming sugo at propeta ang ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, at naniniwala tayo sa lahat ng mga propeta na iyon. At ang kahuli-hulihan sa mga propeta na ito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan tayo ay kanyang ummah o nasyon. Dahil bawat propeta ay mayroong kanya-kanyang nasyon. Nasyon ni Ibrahim, nasyon ni Dawud, nasyon ni Musa, nasyon ni Isa, at nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tayo bilang mga ummah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay
ibinabase natin ang pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil yun yung pamamaraan ng pagsamba na gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi maaari na tayo ay gumawa ng pagbabago sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala nang wala sa pamamaraan na mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil yan rin ang naging dahilan kung bakit naligaw ang mga nauna sa atin, ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Nagsagawa sila ng mga pagbabago sa pagsamba at hanggang ngayon hindi na nila makita ang pabalik sa katotohanan dahil sa iba-ibang pagbabago na kanilang kumbaga ay ginawa o kaya ay pinauso sa kanilang panahon na wala naman sa katuruan ng mga naunang propeta tulad ni Musa at ni Isa alayhimassalam. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walang ibang Diyos maliban kay Allah, at si Muhammad ay sugo ni Allah. Ibig sabihin, sasambahin natin si Allah ng nag-iisa, ng walang katambal, at ibabase natin ang pagsamba na yon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bilang panghuli mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dapat nating tandaan na hindi tatanggapin ni Allah ang syahada natin o ang pagsaksi natin maliban na lamang sa pamagitan ng tatlong bagay. Una, yung nutqum bil lisan, yung pagbigkas ng dila, yung salita, na kung saan ginawa mo na. Kasi dinideklara mo, la ilaha illallah. Sinasabi mo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walang ibang Diyos maliban kay Allah, at si Muhammad ay sugo ni Allah. So, binanggit mo yun sa pamagitan ng iyong salita. Pero hindi pa yun sapat. Pangalawa, tasdiqum bil qalb. Paniniwala sa pamamagitan ng puso. Paniniwalaan mo ng totoo, bukal sa iyong puso ang sinasabi mo na walang Diyos maliban kay Allah, at ang sinasabi mo na si Muhammad ay huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat ay mamuyon sa iyong puso. Pangatlo, bilang panghuli, ay ang pagsagawa. Yung magawa. Ibig sabihin, yung pinaniniwalaan mo na walang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay sugo ni Allah, na siyang binigkas ng dila mo, dapat ay mapatunayan ito ng iyong mga gawa. Isasagawa mo ang mga pinag-uutos sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang Diyos na iyong kinikilala at pinaglalaanan ng pagsamba, at iiwasan mo yung mga bagay na pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sa pamamagitan noon ay mapapatunayan natin ang ating paniniwala at ang ating mga salita sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kailangan na ay maging Muslim tayo sa puso, sa salita at sa gawa, hindi lang sa salita. Hindi lang sa salita, dahil pag sa salita lamang ay hindi yun sapat bilang maging tunay na mga Muslim, at hindi yun tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang po, naway napulutan natin ng aral ng maiksing talakayan natin ito, at dalangin ko po kay Allah subhanahu wa ta'ala na dagdagan pa niya ang ating mga kaalaman patungkol sa ating relihiyong Islam, nang sa gayon ay masamba natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa wastong pamamaraan na nais niya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah